Paano ito nangyari? Basahin mo pa. Itong pangarap ni Kuya Jiangshen, pinakamalaking pangarap niya. Alam kong paglaki niya, sigurado sisikat siya. Palagi kong iniisip ang gwapo niya talaga. Mas pogi pa sa artista sa TV, walang duda. Siguradong magiging sikat siya. Ano itong mga to? Wala. Gusto ko lang may alaala kasamang pamilya natin. Nakakainis ka na. Sabi kong huwag ako susundan eh. Tapos kiniklear mo pa ako. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magpapakita ulit. Lumayo ka na sa akin! Di ko pa nakikita ang mga kuya ko. Pero sa tingin ko, ayaw nilang sumama sa akin. Pero ayos lang, kapag tapos na ako, ibabalik ko to sa kanila para makita nila. Kung sino talaga ako, makikilala nila ako. Kuya, yun nangyari Lason. Nagkamali ako sa kanya. Pati ako. Kuya, yung proyekto, si Nanan mismo ang nagpalit. Natakot siya na pagbalik ni Zhao Xiaoman. Mawawala ang pwesto niya. Kaya tinulungan ko siya. Kuya, kapag nagising na si Mama, pupuntahan ko siya, ipapaliwanag ko. Hindi na kailangan. Ang sumira sa lahat, hindi lang isang pagkakamali. Ikaw, tayo na. Tayong lahat. Pinalayas natin siya. Boss Jiang, dumating na si Boss Meng. Boss Meng. In just 1 month, ang company lumawak ng ganito. Ngayon sa ibang lungsod, nagsisimula na rin tayo. Maraming business ang sumasali at ang app natin number 1 na sa rankings. Kailangan nating palawakin pa ito. For now, local pa lang. Pero sa loob ng 1 linggo, dapat makover na natin ang buong probinsya. Bilisan natin. Anong problema? Kailangan din natin ng more technical expert, tuloy-tuloy ang hiring at dapat competitive ang salaries para makuha natin ng best talents. Guys, this is just the beginning. Hindi pa tayo tapos. Nice! Mukhang tama nga desisyon ko. Boss Meng, huwag kayong mag-alala. Ibibigay namin lahat para dito. Hindi namin kayo bibiguin. Boss Meng, ito po ang next month's project namin. Pakisilip po. Sige, pag-aaralan ko to. Maganda tong plano ninyo. Excited ako makita ang resulta. I-recommend ko ito sa board. Mag-allocate tayo ng dagdag na investment. Sayang kung mapupunta ito sa iba. Kailangan natin itong protektahan. Maraming salamat, Boss Meng. By the way, may industry summit tayo next week. Maganda kayo. Sasama kayo sa akin. Yes, Boss Meng. May industry summit tayo next week. Sasama kayo sa akin, ha? Maganda kayo. Sige po, Boss Meng. Xiaoman, nagtagumpay tayo! Yes! Pero simula pa lang to. Sa hinaharap, ang dami na natin kailangan gawin. Oo nga. Ginagastusan ko kayo, pero anong ginagawa nyo? Software lang, di nyo maayos? Boss Jiang, hindi naman kami may mali. Naunahan tayo ni Jiang Xiaoman sa pagmamarket. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Huli na tayo sa laban. Huli? Ano huli? Makinig kayo. Sa akin, walang salitang huli. Gamitin nyo lahat ng paraan. Basta ang gusto ko, 1 linggo mula ngayon, dapat live na ang software natin. Boss Jiang, sa 1 linggo kulang na kulang ang oras. Hindi kakayanin ng team natin. At isa pa, may backlist sila sa main group. Tayo naman, kulang sa pondo. Hindi problema ang pera. Project ito ng Jiang Group. Ako ang panganay na anak ng Jiang family. Kung gusto ko, hindi nila ako tatanggihan. Kahit i-copy-paste natin, basta gusto kong makita ang resulta sa 1 linggo. Anong tinatambal nyo dyan? Kilos, bilis! Jiang Xiaoman, akala mo ba tapos na to? Hindi kita hayaang manalo. Sabi ng finance director may promo daw sa delivery. Ano ba? Sabi niya, gusto ko marinig yung tungkol sa pondo natin. Boss, ang pondo, wala nang natitira sa account. Yung pondo para sa bagong project mukhang sabihin mo sa kanya. Kung wala siyang mahanap, gumawa siya ng paraan. Kapag natapos na ang software na to, pera na lang ang pinakamadaling problema. Pero kung dahil sa kanya madidili ang project natin, malas siya. Apo.
Lumabas na ang Yuan Man app. Sabi instant market hit. Biglang naging top choice. In just 1 month, nakapasok sa buong Hershey at 5 kalapit na lungsod. Maraming business ang sumali. Grabe ka, Xiaoman. In just short time, nagawa mong palakihin ito. Sobrang impressive. Kuya, kahit mga kaibigan ko, pati office mates natin, lahat sila gumagamit ng Yuan Man. Sobrang taas ang usage rate. Dati, hindi natin napansin ang project na to. Ngayon mukhang tayo pala ang mali sa tingin ng mundo. Grabe, si Xiaoman pala ang business genius. Pero kahit kailan, hindi niya ito na-share sa atin. Ewan ko ba? Parang ang dami niyang pinagbago. Parang hindi na yung kilala natin siya. Grabe to. Diretsong pangongopya to, ha? Walang hiya sila. Pero hindi to ang oras para magreklamo. Jiang Eats, gawa ng Jiang Group. Ay nako, hindi natin sila pwede malitin. Ang strategy nila sobrang baba ng presyo. Ginugulo nila ang market. Sasabi ba tayo sa kanila? Pero kung gagawin natin yan, mababawasan ang kita natin. At kung magtutuloy-tuloy to... Xiaoman, anong plano mo para dito? Hindi. Hindi tayo dapat magpanik. Price war? Desperadong strategy lang yan. Temporary fix lang. Sa huli, ang tunay na labanan ay sa kalidad ng serbisyo at produkto. Kung gusto ng Jiang Group ng price war, sige, lalaban tayo. Ipakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng maling diskarte. Tama. Ang Yuan Man Delivery ay matagal nang kilala sa high quality service at mabilis na delivery. Ito ay edge natin, kaya palalakasin ko pa ang tech team. I-upgrade natin ang mga delivery process. Kasabay nito, mas mahigpit ang quality control natin. Para masiguradong safety sa pagkain, dapat ipaalam natin sa customer natin na ang Yuan Man Delivery ay hindi lang basta serbisyo, kundi mas pinadaling pamamaraan ng pamumuhay. Gusto natin ng convenience. Pero may kalidad, hindi lang basta delivery service. Tama. Jiang Xiaoman, simula pa lang to. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. At ikaw, isang hamak na clown lang. Sa huli, magiging tuloy ka lang sa tagumpay ko. Pasok. Boss Jiang, narito na invitation para sa summit next week. Darating ba siya? Yuan Man Delivery. Siguro nga. Xiao Chen, simula nang dumating si Xiaoman sa pamilya natin, ano ba talaga ang gusto niya? Ano bang hinahanap niya? Lumaki siya sa orphanage. Walang pamilya mula pagkabata. Ang pinakagusto niya lang naman isang tahanan. Isang pamilya na magmamahal sa kanya. Pero ano mangyari? Si mama, si papa, pati tayo. Palaging kinanan. Kuya, anong dapat nating gawin? Kuya, mapapatawad pa ba tayo niya? Hindi ko alam. Pero ngayon, kailangan natin siyang kausapin. Baka ito na lang ang huling pagkakataon natin para maayos ang lahat. Kuya, darating ba talaga si Xiaoman? Bakit hindi ko siya nakikita? Paparating na siguro. Relax ka lang. Xiaoman, bakit sila nandito? Huwag mo silang pansinin, alis tayo. Xiaoman. Xiaoman, matagal na tayo hindi nagkikita. Jingjo, Pwede ba tayo mag-usap? pasensya na, may lakad pa ako. Alis na ako. Pasensya na. Kuya, anong gagawin natin? Mukhang hindi pa rin niya tayo mapapatawad. Oh, sino to ang bigati natin si Jiang Zong? Jiang Xiaoman, akala mo kung sino ka, ha? Sa tingin ko, ikaw pa rin yung taong tinatapakan ko dati. Hindi ka na bagay dito. Jiang Nanyi, sobrang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Ano? Napikon ka? Jiang Nanyi, sumusobra ka na. Ano bang karapatan mo para ganyanin siya? Huwag kang makasawsaw. Wala kang silbi kundi maging aso ni Xiaoman.
Wala ka posisyon para magsalita. Isa ka lang alalay ni Jiang Xiaoman, tama ba ako? Jiang Nani, mukhang ikaw pa mismo ang nagpapakilala sa sarili mo. Narinig ko, nagkahanap ka ng investor lately. Ano, kumusta na? Magkano nakuha mo? Jiang Xiaoman, huwag ka masyadong magyabang. Ano ba naman yung perfect eats na yan? Kaya din naman yan ng Jiang Corporation. At alam mo ba kung gaano katagal namin ginawa? 1 week lang. Dapat magpasalamat ka dahil tinulungan mo kaming iset up ang market. Hindi magtatagal. At siguradong babagsak din kayo. Tatalunin niyo kami? 10 billion pesos ang kailangan para dyan. Ganun ba? Congrats in advance. Ikaw, 10 billion lang, ano ba yan? Hindi kami nagkukulang sa pera. Ganun ba? Pero teka, narinig ko na may financial crisis kayo. Totoo ba yon o chismis lang? Anyway, kung gusto mong sumali at kunin ang larong to, tingnan muna natin kung pasado ka. Hintayin ko yan. Jiang Xiaoman, tandaan mo to. Hindi ka naman magyayabang ng matagal. Mukhang okay naman tong Yuanman Delivery yan. Magandang future nito. Lahat ng yan ang kabuoang data ng Yuanman Delivery sa ngayon. Naniniwala ako. Ngayong araw, inilunsad ng GM Group ang GM Delivery app. Ang platform na ito ay konektado sa ibang apps nila. At kumpara sa Yuanman Delivery, mas madali ang requirements ng seller. Mas malaki ang discount sa user. Mas convenient. Ano to? Anong nangyari? Jiang Nangi, anong ginagawa mo? Plagiarism to ah! Xiaoman, hindi kita aprobahan. Ito ay... Kuya, ano sinasabi mo? Sabi ni Papa, ang negosyo ay parang gera. Basta panalo, lahat ng paraan ay patas sa laban. Ano, Jiang Xiaoman, sabi ko sa'yo diba? Hindi ka magtatagal sa taas. Mukhang wala ka rin namang espesyal na talento. Jiang Nani, akala mo ba ito lahat ng kaya ko? Ni hindi pa nga ako gumagalaw, pero ikaw gulong-gulo na. Nakakadismaya ka. Jiang Nani, akala mo ba matatalo mo kami? Grabe ka naman yung pagmamalit mo kay Xiaoman at pati na rin sa market na to. Tigilan niyo na yung mga drama niyo. Hindi ako naniniwala na may bala pa kayo na itatapot sa akin. Inggit lang kayo sa akin. Ngayon, ang GM Food Delivery ay live na. Aabot na sa level ng main group. Pag nangyari yun, siguradong ako na magiging bida. At kayang-kaya ko kayong durugin na parang langgam. Kuya, sobrang bait mo kasi. Itong app dapat sa atin lang sa Jiang family. Pinakawalan mo, pero ako hindi. Sino ba si Jiang Xiaoman, ha? Isa lang naman siyang taong walang sariling bahay. Ngayon na nawala na ang project na to. Tingnan na natin kung paano siya magpapaliwanag sa main group. Ano, Xiaoman, natatakot ka na? Kung sumuko ka na lang sana kanina. Hindi sana ganito kagrabe ang nangyari. Hindi sana ganito kagrabe ang nangyari. Ba't ka tumatawa? Wala lang. Nakakaaw ka kasi. Anong ibig mo sabihin? Tigilan mo na yung drama mo. Sabi ko na nga ba eh. Kung luluhod ka ngayon, baka sakaling pagbigyan kita, baka payagan ko pang buhayin ang Yuanman Delivery nyo. Dahil kung wala kayo, hindi naman magiging madali sa amin ang Jiang Food Delivery, diba? Kumusta na? Pwede na lahat. Jiang Xiaoman, ba't ka nakangiti? Nababaliw ka na ba sa inis? Natatawa lang ako sa'yo. Akala mo ba, ikaw na ang panalo? Hindi pa ganun na nga. Ngayon na ang online delivery ng Jiang. Lahat ng data namin mas mataas kaysa sa human delivery. Paano mo ko lalabanan? Ang galing mo din eh. Kaya mong lokohin yung mga investors. Jiang Nan, magsalita ka na maayos. Yung app ni Xiaoman, siya mismo ang gumawa. Huwag ka masyadong magyabang. Tama si kuya. Kung nandaraya ka, ikaw din ang talo. Matatapos ka rin dyan. Wow mga kuya ko ha. Ba't parang kapit kayo sa kanya? Nakalimutan niyo na ba? Di ba kayo mismo nagsabi na dapat siyang umalis sa Jiang family? Jiang Xiaoman, makinig ka. May dalawa ka pang pagpipilian. Una,
Lumuhod ka at magmakaawa sa akin, pakasakali patawarin pa kita. O kaya, hintayin mo bumagsak ng tuluyan yung human delivery mo. Jiang Nanyi, tingnan mo muna to. Mukhang hindi ako talo dito. Mukhang hindi ako tapos dito. Yung delivery? Ba't biglang nag-crash? Hindi pwede. Kagabi pa lang yan eh. Ba't biglang nagka-problema? Ano nangyari sa Jiang Group? Bagong launch lang to ah. Grabe naman. Jiang Xiaoman, ikaw may pakanan ito, di ba? Ha? Ako, wala akong ganyang kakayanan. Nagpapaalala lang ako sa'yo. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi, kapag bumagsak ka, masakit yan. Tumingil ka! Siguradong may daya to. Kung nandaya ako. Jiang Nanyi, hindi mo talaga alam? O baka naman akala mo lahat ng ginawa mo, walang makakahalata. Tignan mo na lang to. Para manalo ka sa akin, ginamit mo pa ang pera ng kumpanya. At mas malala, nag-hire ka pa ng trolls para siraan ng Yunman Express. May ebidensya ako. Bawat isa nito, kaya kang sirain ng tuluyan. Jiangnan, sobrang nadismaya ako sa'yo. Ba't nagawa mo to? Alam mo ba, nasisirain mo ang buong pamilya natin. Dahil sa'yo rin ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Wala kang karapatan na sermonan ako. Alam mo ba kung gaano kahirap lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang to? Hindi mo makukuha ang lahat ng para sa akin. Ikaw mismo nagdala sa kapahamakan mo. Simula nung pinili mong gawin to, dapat una pa lang naisip mo na. Miss Jiang, pakisama lang, sumama ka sa amin. Xiaoman, mas magaling ka kaysa sa akin. Kung gusto mong bumalik sa pamilya, naniniwala akong ikaw ang magmamana lang lahat. Ikaw ang papalit sa akin. Boss Jiang, ang Jiang Group mukhang gulo na lang ang natira. Hello? Boss Jiang, may problema. Naubos na ang cash flow ng kumpanya. Hinahabol na tayo ng bangko para magbayad. Itinigil na rin ng suppliers ng deliveries. Paano nangyari to? May pondo tayo, di ba? Pero yung project ni Ma'am, ginamit niya lahat ng pera doon. Tapos ngayon, ban na ang software natin. Wala ng perang pumapasok. Lahat ng investment naipit na. Ma'am, anong gagawin natin? Lahat ng assets. Nakapag-mortgage na tayo. Bumagsak na ang stocks natin. At ang board, pinipilit tayo maglabas ng plano. Kung ganito pa rin, tapos na ang Jiang Group. Si Nanan, ano nangyari sa kanya? Nasa presinto siya, hindi siya pwede manatili doon. Kailangan natin may gawin. May mukha ka bang banggitin ng anak mong salot? Wala na siyang kinatatakutan. Pati pera ng kumpanya ninakaw niya. Kasalanan mo to. Ako? Kaya mo siya mabulok doon. May isang paraan pa. Wala tayong choice kundi lumapit kay Jiang Xiaoman. May pera siya. Kailangan natin siyang kumbinsin na tulungan ng Jiang family. Ma, si Xiaoman, hindi ako sigurado papayag siya. Anak ko siya. Dugo namin ang dumadali sa kanya. Tungkulin niyang tumulong sa pamilya. Hindi ako naniniwalang kaya niya pabayaan tayo. Hindi niya kayo panoorin na bumagsak ang Jiang family. Hindi kayo pwede pumasok. Hindi kayo pwede pumasok. Xiaoman, okay lang. Kumpanya ko to. Wala kayong appointment, basta na lang kayo pumasok. Gusto niyo bang ipatawag ko ang security? Xiaoman, alam kong galit ka sa akin. Pero, ngayon malapit na mabankrupt ang Jiang.
Ikaw na lang makakatulong sa amin. Ano kinalaman ko dyan? Hindi naman ako Jiang. Nakakalimutan niyo na bang tinakwil niyo ako? Ngayon biglang kailangan niyo ako? Shaman. Alam ko nagkamali ako. Kaya sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Kapamilya ka pa rin. Kaya sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Kapamilya ka pa rin. Kung totoong bahagi ako ng pamilya, bakit ngayon lang kayo lumalapit? Pero ngayon, dahil gipit na kayo, bigla niyo akong naalala? Shaman, nakikiusap ako. Tulungan mo ang Jiang family. Basta tulungan mo kami. Kahit na anong kondisyon tatanggapin namin. Kondisyon? Ang gusto ko lang sana noon. Nung pinalayas niyo ako sa pamilya, pinili niyong maniwala sa akin. Hindi yung kay Jiang Nanyi at sa lahat ng kasinungalingan niya. At ngayon naman, hindi niyo kayang itama lahat yun? Shaman, alam ko nagkakamali ako sa'yo. Sa totoo lang nasaktan ka namin. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Lalo na ng tulong mo. Pero dati bahagi ka pa rin ng pamilyang to. At ngayon, muntik na kaming maglaho. Sa tingin niyo, anong paki ko dyan? Alam ko dati ako mismo. Puro panglalait ang ginagawa ko sa'yo. Pero ngayon alam ko na kung gaano ka nagkamali. Lahat tayo, may pinagdadaanan ngayon. Kaya tulungan mo kami. Pakiusap. Tutulungan ko ang pamilya Jiang, pero may isang kondisyon. Ano kondisyon? Sabihin mo lang. Basta matutulungan mo ang pamilya Jiang, tatanggapin ko kahit ano. Gusto ko ang lahat ng shares ng buong kumpanya ng Jiang. Yang Shaman, sobra ka naman. Ganyan na ang sitwasyon ng Jiang. Tapos gusto mo pang samantalahin. Excuse me. Kayo nang lumalapit sa akin, ah. Shaman, lahat ng shares. Hindi ba... Ano? Masyadong malaki? Alam niyo naman ang lagay ng Jiang ngayon, di ba? Kung hindi lang ako Jiang, wala na kayong karapatang tumayo sa harap ko at makipag-usap ng ganito. Kung hindi lang ako Jiang, wala na kayong karapatang tumayo sa harap ko at makipag-usap ng ganito. Yang Shaman, huwag ka masyadong mapangapi. Pinalaki ka namin. Ilang taon din yon. Ngayon na may problema ang pamilya, hindi ka malang tumutulong. At ngayon sinisiraan mo pa kami. Wala kang utang na loob. Matagal na akong may tanong. Bakit doon pagka-uwi ko ng pamilya Jiang, biglang nagbago ang trato niyo sa akin? Dati akala ko, sinuhulan lang kayo ni Nanan. Kaya nagbago kayo sa akin. Pero isang araw narinig ko mismo. Ikaw, sinabi mong, ako ay isang walang utang na loob na traidor. Doon ko lang na-realize, ikaw pala ang may pakanan nito sa akin. Ano? Ano ngayon? Hindi ba tama naman ako? Wala kang utang na loob. Pero hindi ko maintindihan bakit ikaw mismo ang tunay kong ama. Pero ganito ako tinatrato? Hanggang sa nakita ko ang video na to. Ikaw, hindi maaari. Tay, paano mo nagawa to kay Xiaomei? Tay, totoo ba to? Ba't mo to ginawa? Siyempre, para bigyan na po ang anak niya sa labas. Para sa kanya, ang anak niya sa labas, para may lugar siya dito. Ano? Bakit mo ginawa to? Bakit? Hindi naman naging masama sa pamilya Jiang. Hindi naging masama. May gana ka pa sabihin yan. Simula nang mapasok ko sa pamilya ninyo, wala na ako naramdaman kundi pagmamaliit, pati ikaw. Kapag may hindi ka gusto, ang trato mo sa akin malamig, ginalait mo pa ako. Kung alam mo lang kung paano ako tignan ng ibang tao, para daw akong aso ng pamilya Jiang. Ano karapatan ninyo? 3 anak ang pinalaki ko. 3! Pero lahat sila apelido mo. Paano nasisigmurang gawin to? Ako, gusto ko lang gumanti sa iyo, sa pamilya mo. At ako, ano naman ang kasalanan ko? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako sana titira sa orphanage. Mas magiging maayos ang buhay ko. Mas mataas ang narating ko. Ikaw sumira na lahat ng to. Ikaw ang dahilan ng lahat. Wujun, noong bumalik ako, kitang-kita ko kung paano mo ako tinrato. Pinagmukha mo akong katawa-tawa. Alam ko pinagtatawanan mo lang ako. At kayo, lahat kayo walang ibang ginawa kundi sirain ako. Mga traitor kayo! Huling beses ko nang sasabihin,
Matutulungan ko pamilya Jiang pero kapalit nito, gusto ko na lahat ng shares. Kapag di kayo pumayag, malaya kayong umalis. Sige. Sige. Bukas dadalhin ko ang kontrata para pirmahan mo. Oh, Ma! Meron kami nakitang abnormality sa puso. Kailangan niya muna ma-confine. May nakita kaming mass sa puso niya. Kailangan pang i-confirm. Pero mukhang tumor ito. We need more details. Kailangan ito para mas maging maayos siya. Oh. Ma, ano pong nararamdaman niya? Ayos lang. Medyo pagod lang. Si Xiaoman. Andito ba siya? Ma, sinabi niya may inasikas siya. Hindi niya kayang pumunta ngayon. Alam ko naman. Galit pa rin siya sa akin. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya naprotektahan. Pinagdaanan niya ang sobrang hirap dahil sa akin. Nay, huwag niyong isipin yan. Hindi niyo kasalanan. Hindi niyo ginusto to. Babalik si Xiaoman. Hindi. Hindi niya ako mapapatawan. Ako lang ang nagtulak sa kanya palayo. Ako ang dahilan kung bakit siya nalugmok. Nay, tama na. Sabi ng doktor, kailangan niyo magpahinga. Si Xiaoman. Xiaoman. Ma, huwag niyo na pong isipin si Xiaoman. Busy po siya. Wala na siyang oras para bumisita. Tama na yan. Jingshuan. Nakikiusap ako. Hanapin mo si Xiaoman. Sabihin mong umuwi siya. Kahit isang beses lang. Para lang makita ko siya. Ito ang kasunduan sa transfer ng shares. Basahin mo muna. Kung okay sa'yo, pipirman mo na. Salamat. Yung issue kay Jiang Nanyi, si Papa sangkot din. Nakakulong na silang dalawa. Wala akong pakialam, problema niyo na yan. Xiaoman. Xiaoman. Si Mama, malala na sabi ng doktor. May tumor siya sa puso. Ilang araw na lang daw siya. Pwede ka bang umuwi? Kahit makita lang siya. Pag wala na siya, tayo na lang matitira. Tayo? Kayo? Hindi ako bagay ng Jiang family. Kung hindi ako umalis, baka patay na ako. Xiaoman, ano ba kailangan naming gawin? Para mapatawad mo kami. Wala nang natira sa amin. Isipin niyo nga mabuti. Ang lahat ng nangyari sa Jiang family ay dahil sa paborito niyong kapatid. Dahil kay Jiang Nanyi, siya mismo. Ngayon, kung gusto niyo pa, ng isa pang pagkakataon, puntahan niyo si Jiang Nanyi. Dalhin niyo siya kay Mama. Siya ang dapat humarap dyan. Hindi ko hindi ibig sabihin. Ate ka namin. Pag nawala na si Mama, ikaw lang ang natitirang pamilya ko. Pamilya? Pamilyang inaapi niyo? O kapatid na ginawa niyo katatawanan? Ang salitang kapatid, wala nang ibig sabihin sa akin. Wala nang halaga. Xiaoman. Ang dating Xiaoman, natagal niya ng tinapon. Pero ngayon, siya na ang pamilya ko. At kung gugulihin niyo pa siya, huwag niyo na akong subukan. Ma. Okay lang. Parating na ang doktor. Jingshuan. Ha? Xiaoman. Ayaw pa rin niyang bumalik. Si Xiaoman, may inasikaso lang. Hindi siya makakarating ngayon. Alam ko na.
galit pa rin siya sa akin. Huwag mo nang isipin yan, ma. Sabi ng doktor, kailangan niyo magpahinga. Pahinga lang, ma. Jason, pwede ba? Dalhin mo siya. Gusto ko siya makita. Ma, huwag mo sabihin yan. Gagaling ka, ma. Jason, nakikiusap ako. Gusto ko humingi ng tawad sa kanya. Sige, ma. Huwag kang mag-alala. Babalikan ko siya. Ha? Pangako. Kaya magpahinga ka lang. Ha? Sa lahat ng taon na to, ako ang nagkulang sa kanya. Ako ang nagpadala sa galit. Nabulag ako sa kasakiman. Hinayaan ko si Anya na patuloy siyang apihin. Jason, sabihin mo sa kanya na bumalik na siya. Gawin na lang niyang pabor sa isang taong malapit nang mawala. Gusto kong itama ang lahat ng pagkukulang ko sa kanya nitong mga taon. Jason, pahiram ng phone mo. Tatawagan ko si Shaman. Gusto ko siya makausap. Hello, sino to? Shaman! Shaman! Narinig mo ba si Mama? Anak ako to. Shaman, tingnan mo tong plano. Kung okay na sa'yo to. Tapos dito sa bandang huli, may mga detalye pa. Mga specifics. Hello, sino to? Shaman, si Mama to. Shaman, anong problema? Wala, saglit lang. Shaman, Nakikinig ka ba kay Mama? Kasalanan ko to. Patawad, anak. Sa loob ng maraming taon, napakamakasarili ko. Lahat ng ito kasalanan ko. Pinaniwalaan ko si Nanyi, yung trader na yan. Hinayaan kita magdusa. Pero, anak, ikaw ang anak ko. Ikaw ang bahagi ng buhay ko. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo ako. Umuwi ka na. Para kay Mama. Bilis. Anak. Matagal na akong walang ina. Hindi niyo na kailangan mag-aksaya ng oras. Shaman. Ma, huwag ka na magpagod. Ma! 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 Doc! Doc! Ma! Shaman, sigurado ka bang hindi mo na siya gusto makita? Hindi na. Ang pakikita namin ito, para na rin tapusin ang ugnayan naming mag-ina. Initid namin si Mama. Shaman, maaari mo bang
Ako na. Kaya ako nandito. Para ipaalam sa inyo, wala na siya at ang nakaraan. Ayaw ko nang balikan pa. Pero mula ngayon, tapos na tayo. Wala nang babalikan. Showman. Talaga bang nawala na si Showman sa atin? Siguro mula pa sa simula. Nagkamali na tayo. Kuya, sa tingin mo, si Showman ba talaga hindi nababalik? Hindi ko alam. Pero bakit ganito? Dapat pamilya tayo, di ba? Pamilya? Mula nang ginawa natin yun sa kanya, hindi na tayo naging pamilya. Hindi na magyayari yun. Galit ako. Sobrang galit ako sa sarili ko. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Jan Yanni sa matatawis niyang salita. Nasaktan ko ang pinaka-importanting tao sa akin. Shaman, okay ka lang ba? Ano ba pwedeng mangyari? Nakakatawa lang. Ang daming taon, para saan ba lahat ng ito? Huwag mo nang isipin yan. Hindi ka nag-iisa ngayon. Nandito ako at nandiyan ang kumpanya. Maging maayos din ang lahat. Pero minsan iniisip ko pa rin, kung hindi ako nawala noon, baka ngayon iba ang buhay ko. Ibang mundo na ginagalawan ko. Baka katulad din ako ni Jiang Nanyi. Pinoprotektahan. Showman. Nakakatawa, di ba? Buong buhay ko, sinusubukan ko patunayan sa sarili ko. Ginawa ko ang lahat para tanggapin nila ako. Pero sa huli, na-realize ko, hindi ko naman pala gusto yun. Ano ba talagang gusto mo? Gusto kong kontrolin ang buhay ko. Gusto kong bumuo ng hinaharap sa sarili kong paraan. Okay? Kasama mo ko, Shaman.